Samantala, hindi pa rin natutunton ang kinaroroonan ng businessman at itinuturong mastermind sa missing Sabongero case na si Atong Ang. Sa ngayon, itinuturing na siyang most wanted, kaya patuloy na sinusuyod ng mga otoridad ang mga posibleng kinaroroonan nito. Humingi tayo ng pinaka-latest na update mula kay Ryan Lesiges live. Ryan? Audrey, patuloy nga ang pagliit ng mundong pinagtataguan ni Charlie Atong Ang, ang sinasabing mastermind nga sa kaso ng missing Sabongero. Sa ngayon kasi, Audrey, ay tinuturing na siya ng DILG na #1 most wanted Pilipinas. Samantala, Audrey, naglabas na rin ng reward money ang DILG para mas mabilis na matunton ang pinagtataguan ng business tycoon. Dahil sa patuloy na pagtatago ng itinuturong mastermind sa kaso ng missing Sabongeros na si Charlie Atong Ang, itinuturing na siya ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG na #1 most wanted sa Pilipinas. He is accused of killing maybe about 100 missing Sabongeros. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, tuloy-tuloy ang pagsuyod ng mga otoridad sa kanyang mga ari-arian para isilbi ang warrant of arrest. Kabilang sa mga properties na nasuyod na ng Criminal Investigation and Detection Group ay ang mga bahay nito sa Pasig, Mandaluyong, Batangas at Laguna. There are properties, ma'am, na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang ng panahon ng paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na nakagamit siya po ng dami. But we're continually monitoring. Itinuturing din itong armed and dangerous ng DILG. Kaya naman, ipinag-utos na rin ng PNP ang pagkansela ng lisensya ng 6 na baril nito. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. Porsigido daw ang pamahalaan na mahuli na sa lalong madaling panahon si Ang. Katunayan, naglabas na ng 10 milyong pisong reward ang DILG para sa sino ang makakapagbigay ng impormasyon para maaresto si Ang. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na may hirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nananatiling nasa Pilipinas pa si Atong Ang. Wala ring lusot si Ang kung nakalabas na siya ng bansa dahil isasama na ang kanyang pangalan sa mga pugante sa Interpol Red Notice. Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Si Ang ay may kinakaharap na kasong kidnapping with homicide and serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng nasa 34 na mga Sabongero noong pang 2021 hanggang 2022. Audrey, hanggang sa ngayong araw ay tuloy-tuloy nga ang ginagawang paghahalughog ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa mga properties na posibleng pinagtataguan nga nitong si Charlie Atong Ang. Ang sabi ni SILG Rimulya kanina, buong puwersa ng Philippine National Police ang nagtutulong-tulong para matunton nga ang pinagtataguan nito. Samantala, Audrey, pagdating naman doon sa nasa 17 na unang naaresto ng CIDG ay naiproseso na yung kanilang return of warrant dyan sa RTC Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna kanina. Pero hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin daw sila sa kustodiya ng CIDG hanggat hindi pa naglalabas ng commitment order ang korte kung saan ang mga ito makukulong. Audrey. Okay, kung hindi mahagilap ng mga PNP ang negosyante sa kanyang mga ari-arian, ibig bang sabihin nito, Ryan, wala pang lead ang PNP kung nasan talaga ang negosyante? Well, Audrey, ang sinasabi ngayon ng partikular ang CIDG ay meron silang mga sinusundan na mga leads at meron din silang mga natatanggap na mga information kung saan posibilidad nga nagtatago itong si Atong Ang at yan ngayon ay under validation at umaasa din ngayon ang DILG maging yung mga otoridad na mas mapapabilis yung pagtuntun sa kanya dahil doon sa inilabas na 10 billion pesos or 10 million pesos na reward money para doon sa makakapagturo
kung kinaroroonan nitong si Atong Ang. Ang sigurado lang daw ngayon, base sa records ng Bureau of Immigration at base sa tracker team na ginawa ng PNP ay hindi pa nakakalabas. Actually, ang sinabi nga kanina ni Remulla, nasa Luzon Island lamang itong si Charlie Atong Ang. Audrey. Ryan, naglabas na ba ng bagong pahayag ang legal team ni Charlie Atong Ang? So far, Audrey, hanggang bago tayo umere ay walang bagong statement na inilalabas or nakakarating sa atin, particular dito sa Campo Crame, yung kampo ni Charlie Atong Ang. Yung kahapon na latest ay kanilang pinaninindigan na hilaw at or premature itong inilabas na warrant ng korte at sinasabi nila na i-exhaust nila lahat ng legal na remedyo para mapigilan itong pag-aresto nga dito kay Charlie Atong Ang. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiques.